131. Matapos ang palakpakan ng buong paaralan, ang natitira ay isang mainit na talakayan, ang anunsyo ng punong guro, na parang bombang ibinagsak sa paaralan, sabog lahat ng mga guro at mga mag-aaral ay nabigla. Isang pagkatalo ng Dark Warrior, sa lahat ang isip na walang pag-aalinlangan ay isang master, at si Yuan Liao ay talagang nang-ahas na tulungan ang mga pulis na arestuhin siya, tila bigla na lang, ang pagpilit ni Yuan Liao, ay tumaas sa taas ng pagkatalo ng Dark Warrior, bigla ang munting pusong iyon ng pagsamba, kabog ng kabog, pagtalon sa buong campus sa bawat sulok. Sa klase 32 ay ganoon din, ilang mga batang babae na partikular na sumasamba kay Yuan Liao, ang napaluha. Nasira ang utak, Lance, handa akong sambahin. Tumingin si Lance sa ilang umiiyak na mga babae at umiling at bumantong hininga. Isang batang babae na nakaupo sa dalawang hanay sa harap ni Lance ay narinig ang mga salita ni Lance at malungkot na sumagot, "Ano ang alam mo, anong uri ng tao ang taunang Dark Warrior? Kung ikaw iyon, mangangahas ka bang tumulong sa pag-aresto sa kanya? Ikaw, di matakot umihi nang marinig ang pangalan ng isang tao." Sa ganoong lakas ng loob, si Yuan Liao ay dapat magtiwala sa kanyang kakayahan sa espada bago siya maglakas loob na tulungan ang pulis sa pagharap sa Dark Warrior. Ikaw, sa kabilang banda, ay umaasim pa rin dito, kaya kung may lakas ka ng loob, pumunta ka rin. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance, nakita ng mga babaeng iyon na si Lance ay hindi naglakas loob na sabihin na pupunta rin siya at naglakas loob lamang na tumawa, sila ay walang katulad na mapanghamak, higit nilang hinamak ang ganitong uri ng tao, sinasabi kung paano ang iba. Ganito at gayon, ngunit hindi sila nang ahas na gumawa ng anuman. Sinabi ni Dylan, "Lance, kailangan kong sabihin na ang pagtulong ni Yuan sa pulisya sa pag-aresto sa pagkatalo ng Dark Warrior ay talagang hindi inaasahan para sa lahat, at inaasahan din na ang buong paaralan ay magiging marahas sa ngayon. Sa totoo lang, ako ay lubos na humanga, pagkatapos ng lahat, na ang Dark Warrior, tulad ng alam ng lahat, ay isang napakalakas na figure. Ganun ba?" Ngumiti si Don Lance. Matagal bago tumahimik ang lahat ng klase at tumuloy na sa mga klase. Natapos na ni Lance na isulat ang buong English text sa katahimikan, si Lance ay may magandang memorya, kahit na hindi niya alam ang kahulugan, kabisado niya ito. Kakain na ng tanghalian si Lance at Dylan. Sa oras na ito, lumapit si Sally. "Saan kayo kakain?" "Sa labas ng campus, Sasamahan kita," sabi ni Sian Liu. "Ah, miss, bakit bigla kang pupunta sa akin sa hapunan?" tanong ni Lance. "You're my bodyguard. Syempre sasabay ako sa inyo mag-dinner, at ako na rin ang magbabayad ng pagkain." Ngumiti si Lance at pumunta sa hapunan kasama sina Sally at Dylan, magkasama. Sa sandaling ito, sa koridor ng gusali ng paaralan, muling nagkakaroon ng hindi pagkakasundo si Yvonne. I don't care. Gusto kong pumunta ka rin at tumulong sa pag-aresto sa Dark Warrior, pagkatapos ay hayaan ang principal na i-broadcast ito sa buong paaralan. Hindi mo ba nakikita, ngayon lang si Yuan Liao ay napakahusay, kung pupunta ka rin at huhulihin, maaari ka ring maging napakahusay, at ako, bilang iyong tagapag-empleyo, ay mas kahanga-hanga. Si Ben ay abala sa pagsasabing, "Miss, ito ay talagang hindi biro, na si Yuan Liao ay mamamatay, ito ay kanyang kamatayan, walang dahilan para ako ay mamatay." Alam mo ba na mamayang alas 12 orasan, Dark Warrior ay isa lang sa mga party character, may isa pang party character, ito ang Golden Rank Killer ng Skeleton Organization Gumawa ng eksena si Yvonne at sinabing, pagkatapos ay arestuhin mo ang Dark Warrior at anumang Skeleton Killer na magkasama. Damaloy ang malamig na pawis ni Ben, "Miss, itigil mo na yan. Naabot ng isang assassin ng Skeleton Organization ang Gold Rank, at isa akong Bronze Rank assassin, hindi sapat ang 100 ng buhay ko para pumatay ng tao. Wala akong magagawa tungkol dito," sabi niya. Hindi alam ni Yuan Liao ang kwento sa loob, negosyo niya ang pumunta at mamatay. Ako, na nakakaalam ng kwento sa loob, ay walang dahilan para ipadala siya sa kanyang kamatayan.
Nagkataon lang na naglalakad si Lance sa hallway, at narinig niya ang mga salita ni Ben, at nanginginig sa loob. Yuyu, hindi ba ito si Miss Song at Big Bodyguard Leo? Hindi maganda ang pakiramdam ni Ben para kay Lance, huminto at sinabing, Miss, hayaan mo muna sila, sa likod tayo. Tumingin si Lance kay Ben at sinabing, mahusay na bodyguard na si Leo, parang may alam ka sa loob ano ang ibig mong sabihin sa skeleton organization na kasasabi mo lang? Walang ibig sabihin. Ayaw talagang sabihin ni Ben kay Lance. Si Yvonne ay abala sa pagsasabing, Lance, kung nagmamakaawa ka sa akin, sasabihin ko sa iyo. Fine, Yvonne, nakikiusap ako, sabihin mo lang. Nakita ni Yvonne na talagang nagmamakaawa si Lance sa kanya, at buong pagmamalaking sinabi, ang grupo ng mga tao na kumidnap kay Dalizang at sa kanyang asawa kahapon at pinilit ang Dark Warrior na magpakita ay mula sa isang killer group na tinatawag na Skeleton, ang code ng taong iyon. Ang pangalan ay Bloodman, at isang dalubhasa sa pagpatay ng mga tao nang hindi kumukurap. Narinig na ang Dark Warrior ay nag-claim na siya ay isang chivalrous warrior, at dalubhasa sa pagkilos sa ngalan ng Heaven, kaya labis silang nagalit sa Dark Warrior, at pagkatapos ay gusto nilang sirain ang Dark Warrior. Bumantong hininga si Lance, Nima, kaya iyon ang nangyari. Naisip ni Lance na hanggang ay natagpuan ni Zayden, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang mamamatay tao na hindi kailanman nakipag-usap sa kanya. Dahil nakakita ng taunang Dark Warrior, ay hindi ka nais-nais espesyal na dumating upang patayin siya. Tumingin si Lance kay Yvonne at ngumiti, hindi ko inaasahan na kahit ang pulis ay hindi alam ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, ngunit alam mo. Buong pagmamalaking sinabi ni Yvonne, lahat ito ay mula sa aking bodyguard na si Ben, may kasama si Ben sa kalsada, Lance, huwag maliitin ang aking bodyguard sa hinaharap. Ha 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 ha. Siyempre, never underestimate Big Bodyguard Leo. Sabi ni Lance sabay subo at tumawa hihihi. Nakaalis na sina Lance at Sally. Si Lance at silang tatlo ay kumain sa isang mas mataas na restaurant sa labas ng campus, nababayaran pa rin ni Sally. Habang kumakain, binuksan ni Daylan ang campus at bumantong hininga, Lance, kinaumagahan, ang buong campus ay tinatalakay pa rin ang mga paksang may kaugnayan sa iyo, ngunit ngayon, ang lahat ay tungkol kay Yuan Liao. Sa campus, ang iyong kasikatan ay ganap na natatabunan ni Yuan, wala na talagang interesado sa iyo, parang wala na kayo ni Yuan sa parehong level. Sige Daylan, kainin mo ang iyong pagkain, para saan ko ang lahat ng limelight na iyon. Bumantong hininga si Lance sa loob-loob, sa campus, noong nakaraang araw, halos lahat ng mga post tungkol sa kanya, ngunit ngayon, tila nakalimutan na siya ng lahat, pinalitan ni Yuan Liao si Lance bilang usapan ng campus. Siyempre, ang pagkakaiba ay ang mga post ng lahat ay tungkol sa pagsamba kay Yuan Liao, at pansamantala, ginawa ng silang swordsman ang hindi mabilang na mga estudyante na sumamba sa kanya. Sa mga klase sa hapon, si Lance ay tungkol sa paglinang ng kanyang panloob na lakas, kung tutuusin, kailangan niyang pumunta sa floating pond park sa gabi, at hindi alam ni Lance kung anong uri ng sitwasyon ang mangyayari noon. Pinatay ng assassin na may codenamed Bloodman, o marahil ay nahuli ng mga pulis na nag-set up kay Tian Luodi, lahat ay posible, kaya mas maraming oras si Lance sa hapon para maghanda. Sa gabi pagkatapos ng klase, hinatid pa rin ni Lance sina Daylan at Miss pauwi. Gayunpaman, naglibot si Lance sa ospital upang tingnan si Bella at ang kanyang ama. 132. Ang ama ni Bella ay inilipat sa isang pangkalahatang ward, sinabi ng mga doktor na ang operasyon ay isang hindi pa nagagawang tagumpay, at sa wakas ay hindi na nag-aalala si Bella sa buhay ng kanyang ama, at nagpapasalamat siya kay Lance at sa lahat ng mga doktor na tumulong. Siya, lalo na si Lance. Gayunpaman, mayroon pa ring isa pang bagay si Bella na nag-aalala sa kanya, at iyon ay tungkol sa Dark Warrior. Ang Dark Warrior ay isang magandang regalo sa kanyang pamilya, at ngayong gabi sa alas 12, ito ay magiging isang bagay sa buhay ni Dark Warrior. Ayaw ni Bella na maaresto ang mabubuting tao, at tahimik siyang nagdarasal para sa Dark Warrior.
Nakita ni Lance na hindi na siya kailangan ng ospital, at nasa kotse niya pa rin ang ginang, at pagkatapos ng ilang maikling salita kay Bea, umalis muna siya. Pag-uwi, tinuruan pa rin ni Lance si Dayla na magsanay muna ng martial arts, walang pinagkaiba sa karaniwan. Gayunpaman, habang unti-unting nagdilim ang kalangitan, ang buong lungsod ng London ay tila pumasok sa isang hindi maipaliwanag na kapaligiran ng tensyon, dahil, ngayong gabi sa alas 12, ay nakatakdang maging isang pambihirang alas 12. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay ang maligo at pumunta sa sala, kung saan maaari kang manood ng TV kasama ang mag-ama nina Kent Brown at Sally. Nakita ni Kent si Lance na bumababa mula sa kanyang paligan, abala siya sa pagsigaw, "Lance, pumunta ka rin dito, sus, kinakabahan ako ngayon, at iniisip mo pang magturo ng martial arts sa iba." Tumawa si Lance, "Uncle Brown, it's none of our business, ano ang kinakabahan ka?" Sinabi ni Kent Brown, "Kahit na hindi natin bagay, ito ay isang sensasyon sa lungsod ng London Ngayong alas 12 ng gabi, Floating Pond Park, ito ay nakatadhana na maging isang larangan ng digmaan, gusto ko talagang malaman kung ano ang kahihinatnan nito Sa isang tabi ay talunang Dark Warrior, sa kabilang banda ay isang misteryosong kidnapper, at mayroon ding mga pulis na nag-set up na ng skyrocket, kinakabahan ako ngayon. Gusto ko talagang pumunta sa eksena. At tingnan mo. Kung gayon bakit hindi pumunta sa eksena at tingnan? Sinabi ni Sally, na broadcast lang ito sa TV, lahat ng mga mamamayan ay hindi pinapayagang pumunta malapit sa Floating Pond Park ngayong gabi, kung hindi, ito ay magiging sanhi ng pagpatay ng tao at ang mga pulis ay hindi mananagot. Isipin mo, kung sino pa ang maglalakas loob na pumunta sa eksena hindi ito naghahanap ng kamatayan. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Lance Ngumiti si Kent. "Hey Ellie, pero huwag kang mag-alala, bagamat hindi tayo makakapunta sa site, may palihim na nag-set up ng camera sa Floating Pond Park sa maghapon, kaya sigurado akong magkakaroon ng live broadcast. Kahit hindi natin kaya, ang istasyon ng radyo na iyon ay tiyak na makakapag-broadcast ng bawat pag-unlad ng bawat sandali sa lahat ng oras." Tumawa si Lance at humigop ng kanyang tubig na nagparamdam kay Lance na kailangan niyang gumawa ng may sensinang trabaho sa pag-iingat ng mga sekreto, at kahit man ito ay boses o martial arts, hindi maaaring magkaroon ng kahit katiting na anino ng isang link sa kanyang tunay na pagkatao. Sa TV, sinabi ng host ng London Special News, "Sa ngayon, mayroon kaming 6 na eksperto sa London City na nakumpirma na gagawin nila ang kanilang makakaya upang tulungan ang pulisya sa pag-aresto sa Dark Warrior at sa gang ng masasamang puwersa ngayong gabi." Ang unang nahirapan ay si Senior Liang Kahua. Isang larawan ng isang matandang lalaki na may nagniningning na mga mata ang lumitaw sa screen ng TV, at agad na nakilala ni Lance na nakita niya ang taong ito sa TV dati, ang taong nakatukoy kung paano ginawa ni Lance ang pagnanakaw sa lugar ng isang eksperto pagkatapos niya ninakaw ang bangko. Sa oras na iyon, naisip ni Lance na ang taong ito ay dapat na isang eksperto, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay kabilang sa mga tumulong sa pulisya sa pag-aresto sa isang pagkatalo. Nang makita ni Kent Brown si Liang Kahua na iyon, tuwang-tuwang sinabi niya, "Kasali pa nga si Senior Liang Kahua, hahaha." Nakita ni Lance na si Kent Brown. Mukhang nasa sabik si Ming at abala sa pagtatanong, "Napakalakas ba nitong si Liang Kahua?" Sinabi ni Kent Brown, "Lance, hindi mo alam ito, si Liang Kahua ay isa sa mga mas sikat na figure sa larangan ng martial arts sa London City, isa sa mga nangungunang martial artist sa kanyang 50s, sabi ng chismis, ang kanyang windbell sword technique, kahanga-hanga." Wow! Talagang inaabangan ko ito, iniisip ko kung paano mamumulaklak si Senior Liang Kahua ngayong gabi, magagawa ba niyang talunin ang Dark Warrior at ang misteryosong gang ng mga kidnapper na iyon. Si Sally ay hindi gaanong tungkol dito, ngunit ngayong nakita niya ang pananabik ng kanyang ama at ang pakikilahok ng kung ano man si Liang Kahua, na kahit ang kanyang ama ay hinahangaan, ay nagsimula na rin siyang umasa sa alas 12 ngayong gabi. Sa TV, sinabi ng host, "Tawagan natin ang senior na si Liang Kahua sa susunod." Kaagad na dinadial ng TV ang telepono ni Liang Kahua, at sa ilang sandali, kinuha ni Liang Kahua
Kamusta? Hello, Senior Liang Kahua. Kami ang mga host ng espesyal na palabas sa chatter ng London City TV ngayong gabi. Nabalitaan kong tutulong ka sa pulis ngayong gabi, arestuhin ang Dark Warrior at hanggang ng mga misteryosong tao, kumusta ka na ngayon? Malungkot na sinabi ni Liang Kahua, isang pagkatalo, naghihingalo na akong makilala siya. Nagtanong muli ang host, ano ang masasabi mo ngayon tungkol sa 12:00 ng gabi? Sinabi ni Liang Kahua, walang masasabi, ako, si Liang Kahua, ay gagawin ko ang lahat ng aking makakaya ngayong gabi para mapatalsik ang lahat ng mga kriminal na maglalakas loob na guluhin ang kapayapaan ng lungsod ng London. Tama, sinasanay ko ang aking mga kasanayan. Binaba niya ang tawag pagkatapos sabihin iyon. Ang sabi ng host, mukhang napakahanda ni Senior Liang Kahua, naghihintay lang ngayong gabi. Ngayon lang namin sinabi na 6 na eksperto ang nagkumpirmang tutulong sa pulisya, bukod kay Liang Kahua, sino ang natitirang 5? Ang pangalawa, siya ang ating lungsod ng London, ang dalubhasa na may pangalang Boxing Dragon, Lee Shi-hong. Wow! Narinig ni Kent ang pangalan ni Lee Shi-hong at napawaw. Sinabi ni Sally, Tay, ano ang ipinagmamalaki mo, sikat din ba ang taong ito? Kalokohan, Lee Shi-hong? Siya ang parehong ultimate bodyguard king na tinanggap ng White Tower Group sa London City, The White Tower Group, dahil sa Lee Shi-hong na ito, kahit ang 3 major irregular forces ay hindi nang ahas na guluhin siya, sikat na sikat ang taong ito sa London City, absolute power level expert siya, sok-sok. Hindi ko akalain na kasali pala siya, parang ang lakas talaga ng power ng pulis kinakabahan talaga ako sa Dark Warrior at ang mahiwagang ekspertong iyon ay hindi maglalakas loob na lumitaw. Si Lance ay nakaupo sa gilid, nanonood ng TV at hindi nagsalita, para kay Lance, sinasamantalan niya ang pagkakataon na makilala ang kanyang kalaban, tutal medyo malaki ang laban ngayong gabi, ang mga pulis ay naghintay ng husto para sa mga ganyan. Isang pagkakataon, at hinding-hindi ito madaling palalampasan. Sino ang pangatlo para sa eksperto? Siya ang pamilyang London Exy, batang eksperto, si Jillian Exy. Sa tingin ko maraming tao ang hindi pamilyar sa pagbanggit kay Jillian Exy. Hindi pa siya masyadong matanda, wala pang 30 taong gulang, ngunit isa na siyang sikat na eksperto sa London City, 10 taon. Noong nakaraan, noong nag-aaral pa si Jillian Exy sa Palanan High School, isa siya sa nangungunang 3 tao sa listahan ng henyo ng Palanan High School. Ang katotohanan na si Jillian Exy ay naging sikat na eksperto sa London City sa loob lamang ng 10 taon ay isang testamento sa kanyang lakas. Ngayong gabi, maghintay tayo at tingnan. Ang pang-apat ay si Li Zichen, isang malakas na tao sa edad na 70, 20 taon na ang nakalilipas, siya ang pinuno ng Public Security Bureau ng London City, ang kasalukuyang posisyon ng Chief Captain Miss Elsa, hindi na kailangang pagdudahan ang kanyang lakas. 133. Ika-5 pwesto, Bai Huya, ito ay isang kakaibang babae, siya ay nagmula sa pagiging isang hindi kilalang babae sa kanayunan, tinuruan niya ang sarili at pinalaki ito, nagtayo ng sarili niyang paaralan ng martial arts sa London City. Ang pang-6, babae pa rin, ang pangalan niya ay Yu Lingshan, hindi pa banggitin, ang anak ng pinuno ng Yu Clan sa London City, ang Yu Clan ay isa ring nangingibabaw na presensya sa London City. Isa-isang pinaalam ng host ang 6 na eksperto na siguradong tutulong sa pulisya, at wala ni isa sa kanila ang hindi pinangalanan. Sa wakas, idinagdag ng host, syempre, bilang karagdagan sa 6 na kilalang eksperto sa itaas, may iba pang martial arts powerhouses na tumutulong sa pulisya, tulad ng, ang hari ng sundalo mula sa ibang bansa, si Jiang Chen, at ang henyong eksperto mula sa Palanan High. Paaralan, Yuan. Sa sandaling ito, libu-libong pamilya, nakaupo sa harap ng telebisyon, ang mga estudyante ng Palanan Middle School ay nakaramdam ng pagmamalaki nang marinig nila ang pangalan ni Yuan Liao. At sa bahay ni Yvonne, narinig ni Song Dai Tian ang pangalan ni Jiang Chen at nagsalubong ang kanyang mga kilay, nasa London City pa rin si Jiang Chen.
Si Jiang Chen ay ang parehong hari ng sundalo na dumating upang mag-apply para sa personal na bodyguard ni Yvonne, at ang hari ng sundalo ay nasa kumpanya ni Edward Song noong panahong iyon, at nang makita niya ang balita sa TV na nagsasahimpapawid ng pagnanakaw sa bangko ng Dark Warrior, siya nangakong sasaluhin ang Dark Warrior. Sinabi ni Ben, Uncle Song, itong si Jiang Chen, hindi ito ang nakilala mo sa interview, di ba? Well, pinakilala siya ni Commander Blue, at kung hindi ka dumating, sigurado akong bodyguard siya ni Rain. Oh! Si Ben ay hindi masyadong masaya sa loob, itong si Jiang Chen ay may sakit, siya si Ben ay hindi man lang pumunta upang lumahok, si Jiang Chen ay pumunta upang lumahok sa isang ibon, ninakaw ang kanyang limelight. Ngumuso si Ben, Uncle Song, sigurado akong hindi alam ng Jiang Chen na ito kung sino ang kabilang partido, a gold rank killer, mamamatay na siya. Ang unang website na Conshu 8. Net. Agad na tiwagan ni Song Daitian si Jiang Chen, ngunit sa kasamaang palad, nagpasya pa rin si Jiang Chen na pumunta at tumulong sa pulisya, at ang lalaki ay medyo matuwid, marahil ay may kinalaman ito sa kanyang background sa militar. Sa bahay ni Kent Brown, si Lance at ang iba ay natapos na manood ng TV bago nagsimulang kumain. Pagkatapos ng hapunan, sinunggaban ni Sally si Lance at pumunta sa kanyang silid upang mag-mime sa Ingles, si Lance ay walang magawa. Ang bagay na ito ay hindi na magsasabi ng higit pa, dito tinanggal ang 1500 salita, upang hindi masabi na tubig. Maya-maya, 10:00 na ng gabi. Lumabas si Lance sa silid ni Sally at napilitang magbasa sa buong gabi. Dumating si Lance sa sala, kung saan nanunood ng TV si Kent Brown. Tito Kent, nanunood pa rin ng TV. Lance, halika at manood ka rin, live talaga ang District TV channel. Tumingin si Lance sa TV, at sigurado, ang screen ng TV ay may floating pond park sa background, na patuloy na nagpapalipat-lipat sa ilang mga nakatagong kamera sa floating pond park. Nakita ni Lance sa TV na ang buong floating pond park ay puno ng mga pulis, at may mga police guard sa paligid ng parke, kaya hindi makapasok ang publiko sa parke. Paminsan-minsan, ilang salaysay ang maririnig sa TV. Sa sandaling ito, wala pang 2 oras bago mag-12:00, sa floating pond park, napakatahimik sa sandaling ito, walang iba maliban sa mga pulis na nagbabantay sa park. Napakaraming residente ang nakahiga sa kanilang mga bintana sa iba't ibang matataas na taas sa dulong bahagi ng parke, patungo sa floating pond park. Ito ay tiyak na maging ibang hating gabi. Nag-set up kami ng 12 ng mga kamera sa floating pond park sa araw, karaniwang tinitiyak na bawat sulok ay makikita ang ilan. Sa sandaling ito, sa isa sa mga matataas na apartment sa London City. 3 lalaki ang nanunood ng telebisyon. Sabi ng isa sa mga lalaki, Brother Bloodman, parang gusto talaga ng pulis na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. The man known as Bloodman snorted disdainfully, the police, they're all a bunch of losers. Nako, gold rank killer ka, kung mahuli ka ng pulis, nakulong ka na. Ang killer na may codename na Bloodman ay nagsabi, sana, isang tall unang Dark Warrior ang lumitaw ngayong gabi, kung hindi, ito ay talagang sayang din ang hitsura ng aking Bloodman partikular para sa kanya. Kuya Bloodman, paano kung hindi siya magpakita? Sumeryoso ang mukha ni Bloodman, madidismaya ako sa kanya kung hindi siya magpapakita, at kung maglalakas loob siyang tawagin ang kanyang sarili na isang magalang na tao na naninindigan para sa langit, ngunit hindi nang ahas na lumabas at humarap sa akin, kung gayon mataas ang tingin ko sa kanya. Nag-deploy si Miss Elsa sa eksena ngayon, na nangakong tatanggapin ang Dark Warrior pati na rin ang misteryosong lalaki ngayong gabi. Libu-libong kabahayan sa London City ang nagbabantay sa harap ng kanilang mga telebisyon. Dumating na ang 6 na ekspertong tumulong sa pulisya. Biglang sinabi ng live na komentariste sa TV, nakita sa larawan ang 6 na eksperto sa harap ng puting sasakyan ng pulis, sina Liang Kahua, Shi Jinghong, Jilin Xi, Li Zhenchen, Bai Wuya, at Yu Lingshan. Siyempre, mayroon ding 12 o higit pang hindi kilalang mga malakas, kabilang sina Jiang Chen at Yuan Liao. Sa sandaling ito, sa eksena, labis na nasasabik si Yuan Liao.
Sumigaw si Miss Elsa, lahat, mangyaring siguraduhin na makinig sa aking utos sa isang sandali, huwag magmadali kapag nakakita ka ng isang tao. Kung gayon, kailan ka magmamadali? Tanong ni Yuan Liao, ang layunin ni Yuan Liao ay makipaglaban sa Dark Warrior. Sasabihin ko kung gayon na ang kaganapan ngayong gabi ay pangunahing paligsahan sa pagitan ng misteryosong lalaking iyon at ng Dark Warrior, at least hayaan silang tapusin ang kanilang paligsahan bago magsimulang gumawa ng anuman. Tumango ang lahat. Nanood si Lance ng TV, alas 11 na, tumayo si Lance at sinabing, Uncle Brown, walang makita, dapat kang matulog ng maaga. Lance, ayaw mo bang manood ng isang bagay na nakakapanabik? Medyo nalilito si Ken tungkol kay Lance. Naku, pulis lang naman ang nahuhuli ng magnanakaw, ano bang kikiligin, malalaman natin ang resulta bukas kapag nanood tayo ng balita, matutulog na ako. Sige, good night kung ganoon. Si Lance ay hindi dumiretso sa kanyang silid, ngunit pumunta muna sa silid ni Adan. Young Master, ano ang hinahanap mo sa akin? Si Adan ay abala sa pagtatanong. Bamulong si Lance, pumunta ka sa kwarto ko. Oo, Young Master. Umakyat si Lance at pumunta si Adan sa kanyang silid. Young Master, hindi ka talaga lalabas, di ba? Dapat kang mag-isip ng 2 beses. Payo ni Adan, alam ni Adan at Eden ang ibang pagkakakilanlan ni Lance, at naisip na walang planong magpakita si Lance, pero hindi ko akalain na may balak pala talagang magpakita si Young Master. Sinabi ni Lance, pagkatapos ng lahat ng ito, hindi pa ba ako nagpapakita, Adan, pagkatapos kong mawala, ibinabala mo ang iyong sarili bilang ako at matulog sa aking kama. Okay, pero ikaw. Hindi ko kailangang mag-alala. Tiningnan ni Lance ang oras, 11:15 na, malapit nang umalis, tutal, medyo malayo pa ito sa Floating Pond Park. Kinuha ni Lance ang isang set ng itim na pantulog mula sa kanyang locker at agad na nagpalit ng kanyang pantulog, tinakpan ang kanyang mukha, naiwan lamang ang kanyang mga mata. Si Lance, na nagpalit ng pantulog, ay agad na nagpalit ng boses at nagsabi, Adan, aalis na ako. Young Master, mag-ingat sa lahat. Abala si Adan. Tumango si Lance, binuksan ang bintana, at agad na nawala sa gabi. Siyempre, hindi nakalimutan ni Lance na dalhin ang espada na ibinigay sa kanya ni Kent Brown, at binalot din ni Lance ang hilt ng espada ng itim na tela. Para lang maiwasan na makakita ng kahit ano. 134. Si Adan ay abala sa pagsasara ng bintana, ngunit paano siya makakatulog, agad na binuksan ang TV sa silid ni Lance, at kailangan ding manood ng live na broadcast sa kanyang silid. Si Lance ay nakatayo ngayon sa tuktok ng isang puno hindi kalayuan sa villa, at ang mga dahon sa tuktok ng puno ay bahagyang nakatungo, na nagpapakita ng gun ni Lance. Tumingin si Lance sa direksyon ng Floating Pond Park at sinabing, narito ang Dark Warrior, codenamed Bloodman, sana hindi mo ako biguan. Swoosh! Pagkatapos sabihin iyon, natapakan ni Lance ang mga dahon gamit ang kanyang mga daliri sa paa, at ang kanyang buong katawan ay lumipad palabas ng mahigit 10 metro. Katulad nito, sa sandaling ito, sa isang tore sa kabilang direksyon, isang lalaking may mga galos sa kanyang mukha ang nagsuot ng ginintoang maskara. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang hawakan ng espada sa mesa at kasabay ng isang kalansing, isang hindi kapani-pani walang matalim na espada na bumaril mula sa hilt, isang espada na ginugol niya ng daan-daang milyong dolyar para bilhin. Ang lalaking ito, ang pumatay kay codename Bloodman. Marahan na pinunasan ng codename Bloodman ang espada, ang kanyang mga daliri ay naputol ng espada sa isang iglap, tumutulo ang dugo sa espada. Dinilaan ng dugo ni Bloodman ang sarili niyang dugo sa espada gamit ang kanyang dila, habang nanlamig ang kanyang tingin at sinabing, isang pagkatalo ng Dark Warrior, sana huwag mong sayangin ang ekspresyon ko, ipakita mo sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon din si codename Bloodman sa bintana ng mataas na gusali, at sa likod niya ay dumating ang boses ng 2 lalaki, Kuya Bloodman, naghihintay sa iyong pagbabalik. At ang figure ni Bloodman ay nawala, ang kanyang figure ay lumundag sa pagitan ng mga gusali.
Umabot ng halos kalahating oras si Lance, lubos na umaasa sa kanyang kagaanan, bago makarating sa isang mataas na gusali hindi kalayuan sa Floating Pond Park. Si Lance ay nakatayo sa parapet sa bubong ng gusali, na may 12-dosenang palapag ng mga panlabas na dingding sa ilalim ng kanyang mga paa, mukhang lubhang mapanganib, ngunit si Lance ay nakatayong napakatatag, kahit na mahulog siya ay hindi mahuhulog si Lance sa kanyang kamatayan. Dahil kailangan lang ni Lance na ituro ang kanyang mga paa sa dingding, maaari niyang gamitin ang puwersa ng reaksyon para pigilan ang pagkahulog, o hawakan ang dingding. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na si Lance ay hindi mahuhulog sa kanyang kamatayan, kung mayroong walang force point, si Lance ay mahuhulog din sa kanyang kamatayan, tulad ng pagbagsak mula sa langit, walang pader na matatapakan mo, imposibleng mawalan ng lakas mula sa manipis na hangin, pagkatapos ay ang bahagi lamang ng pagbagsak sa kanyang kamatayan, kung hindi ay hindi mahuhulog sa bangin si Lance sa kanyang nakaraang buhay. Tandaan ang URL. Consho 8. Net. Tumingin si Lance sa malapit na Floating Pond Park. Malapit na mag-alas 12 na ang oras. Sa sandaling ito, sa bakanan ng Floating Pond Park, isang lalaking nakasuot ng gintong maskara ang nakatayo sa isang mataas na poste ng ilaw ng kuryente. Nakita ito ng maraming tao, ngunit ang lalaking may gintong maskara ay tila hindi natatakot na makita. Nakita ito ni Miss Elsa at ng lahat ng iba pang pulis noong una. Agad na sinabi ni Miss Elsa, huwag gumawa ng anumang padalos-dalos, lahat. At sa harap ng mga telebisyon ng libu-libong kabahayan, tuwang-tuwa ang lahat ng manunood. Sa live na screen, agad na lumipat ng lens, makita ang isang ginintoang maskara na lalaki, nakatayo sa tabing kalsada na poste ng lampara. Ang eksenang ito ay talagang pinakahihintay ng mga manunood na pakiramdam ng kumukulo ng dugo, kahit na ang komentariste sa likod ng live na broadcast sa sandaling ito ay parang pambansang football. Goal habang nasa sabik na wow ay sumigaw, lumitaw, sa distansya ng alas 12 ng 10 minuto ang natitira, isang nakasuot ng gintong maskara, ang taas isang lalaki na may taas na 1.8 metro ang nakatayo sa ibabaw ng isang mataas na poste ng ilaw ng kuryente sa pasukan ng Floating Pond Park. Sa pagtingin sa paraan ng kanyang pagtayo, ang mga linya ay hindi gumagalaw, ang magaan na trabaho ay tiyak na hindi karaniwan, siya ay talagang isang master. Marami sa mga pulis sa pinangyarihan ang labis na kinabahan sa sandaling ito, ang ilan sa kanila ay naglabas pa ng kanilang mga baril at itinutok sa lalaking nakatayo sa ibabaw ng poste ng ilaw ng kuryente. Sinabihan ni Miss Elsa ang lahat ng pulis na huwag gumawa ng anumang padalos-dalos, walang saysay na barilin siya ngayon. Ang 6 na eksperto na tumulong sa pulisya sa lungsod ng London ay nakatingin na ngayon sa lalaking nasa poste ng ilaw ng kuryente, at ang kumukulong dugo ay umakyat, na parang gusto nilang agad na sumugod at labanan siya, at hulihin ang lalaking ito sa harapan ng libu-libong pamilya. Excited din ang audience sa harap ng telebisyon gaya ng mga tao doon. Mukhang ang lalaking ito na may gininto ang maskara, naganap na hindi pinansin ang mga pulis, ay dapat na ang misteryosong taong dumukot kay Leona Zhang at sa kanyang asawa at pinatay sila. Magpapakita ba ang Dark Warrior sa kanyang sarili ngayong gabi? Ito ay hindi pa rin alam, ngunit sana ang isang pagkatalo ay magpakita mismo at ang mga pulis at ang pinakamahusay sa pinakamahusay ay magtutulungan upang dalhin silang dalawa. The live commentator was excitedly explaining. Sa pinangyarihan, ang lalaking nakasuot ng ginintoang maskara ay tumingin sa mga pulis na nakapalibot sa Floating Pond Park at sumangot ng masama, lahat sila ay basura. Ang galit na si Liang Kahua ay agad na gustong sumampa para makipag-away, ngunit pinigilan ni Miss Elsa. Ang pangunahing kaganapan ngayon ay hindi ang pulis at siya, ngunit ang Dark Warrior at siya, Dark Warrior ay hindi pa lumilitaw. Kaya para saan ang pagsasama-sama ng mga pulis? Nang matapos ang gininto ang lalaking nakamaskara sa paghum, ang kanyang mga paa ay nag-click sa poste ng ilaw ng kuryente, ang kanyang buong katawan ay parang lunok, tumuntong sa tuktok ng mga puno ng parke at lumipad sa gitna ng Floating Pond Park. Tumayo ang lalaking nakasuot ng gintong maskara sa isa sa mga bato sa gitna ng Floating Pond Park, na parang rock quarry.
Nakita ng mga manunood sa harap ng TV ang larawan ng lalaking naka-golden mask na tumuntong sa tuktok ng puno at lumilipad sa gitna ng floating pond park, at sumigaw sa tuwa. Ang lalaking nakamaskara na gininto ang nakatayo sa isang bato, hindi pinapansin ang sinuman, tahimik na naghihintay sa Dark Warrior na magpakita ng sarili, kahit na tila hindi niya ito inaasahan. Dark Warrior, sana ibunyag mo ang sarili mo, kung hindi, siguradong mamamatay ang ibang hostage. Si Lance ay nakatayo sa mataas na gusali, at ang lalaking nakasuot ng gininto ang maskara ay lumitaw hanggang sa nakikita ni Lance. Naramdaman ni Lance na malapit na ang oras para ipakita niya ang kanyang sarili. Si Lance ay tumalon pababa mula sa bubong ng ilang dosenang palapag na gusali, habang siya ay nasa kalagitnaan na sa taas. Ang mga paa ni Lance ay itinulak ng kaunti sa pader, ang katawan ni Lance ay pauilas na bumaril sa mataas na boltahe ng mga linya ng kuryente sa tabi niya. Pagkalipas ng ilang segundo, si Tang Zi ay nanatiling nakatayo sa high voltage na linya ng kuryente. Biglang ginalaw ni Lance ang kanyang katawan at tumakbo sa high voltage na linya ng kuryente. Hindi nagtagal, tumakbo si Lance palabas ng dulo ng high voltage na linya ng kuryente, at tumalon si Lance at tumayo sa tabi ng isang ilog. Sa kabilang panig ng ilog ay ang floating pond park. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang walkie-talkie ni Miss Elsa, Team Shu, isang pagkatalo ng Dark Warrior ang lumitaw. Nasaan na? Si Miss Elsa ay nasa sabik, ang dugo ng kanyang katawan ay kumukulo kasabay nito. Dark Warrior, gaano ka-familiar ang apat na salitang ito sa kanya, ngunit ang tunay na tao ay hindi kailanman nakakita ng bakas, na panaginipan pa niya. Dark Warrior? Sa ngayon, sa wakas ay lumitaw ang taong pinangarap niyang makita, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na panginginig sa loob, na para bang lumitaw ang kanyang nakamamatay na kaaway. Ang Team Shu? Sa kabilang panig ng South Toilet River sa Floating Pond Park, isang lalaking nakaitim na tila Dark Warrior ang nakitang tumatakbo pababa mula sa mga linya ng kuryente na may mataas na boltahe, tila naghahanda siya para pumunta. Sa sandaling ito, agad ding lumipat ang kamera sa live TV. Tuwang-tuwang sumigaw ang tagapagsalaysay, lumalabas na lumitaw ang Dark Warrior, nakatayo siya sa tapat ng Floating Pond River, nakasuot siya ng lahat ng itim, nakatago sa dilim na halos hindi napapansin. 135. Nang makitang lumitaw ang Dark Warrior, sa ngayon, libu-libong pamilya ang nadama na parang pinakamataas na tubig. Ang live feed ay hinaila palayo, at ang isang itim na nakadamit na figure ay naka-zoom in. Ito ay Dark Warrior na nakatayo sa kabilang panig ng Floating Pond River. Tulad ng nasa sabik ang lahat na makita ang maalamat na Dark Warrior, bigla nilang napansin na gumagalaw ang Dark Warrior. Isang pagkatalo ng Dark Warrior na mga paa-point, tumalon sa ilog, mga daliri sa paa tulad ng isang tutubi, tumuntong sa ibabaw ng ilog, mabilis na bilis sa parke sa kabilang panig ng ilog at tumakas. Sumigaw ang live commentator, Water Drift, isang pagkatalo Dark Warrior Water Drifting Light Power, stepping on the level as if walking on the ground, quick rush to the other bank. Quickly, fast, switch the camera to the other side of the river. Lumipat saglit ang kamera, at mula sa harapan, nakita ko ang Dark Warrior na tumawid sa 100 metrong lapad na ilog sa loob ng 7 o 8 segundo. Nang makarating sa tapat ng Floating Pond Park, ang Dark Warrior ay mabangis na kumagat sa ibabaw ng tubig gamit ang dalawang paa, at ang buong tao ay lumipad ng bahagya pataas patungo sa dalampasigan. Pagkatapos, isang pagkatalo ng Dark Warrior ang tumayo sa tuktok ng malaking puno sa dalampasigan. Tuwang-tuwang sinabi ng live commentator, ang Dark Warrior ay lumipad na sa ibabaw ng Floating Pond River, at ngayon ay nakatayo sa tuktok ng isang puno, tila pinagmamasdan ang sitwasyon. Puno, at ang kanyang buong katawan ay tila nasuspine sa hangin. Wow! Sa sandaling ito, ang lahat ng mga manunood sa harap ng telebisyon ay nasa sabik na para silang natama ng dugo ng manok, nakatingin sa kamera ng telebisyon nang hindi kumukurap sa imahe ng isang taunang Dark Warrior na nakatayo sa tuktok ng ang puno. Kailangang aminin na maraming mamamayan ang talagang sumasamba sa Dark Warrior sa sandaling ito, at hindi na sila makapaghintay na lumuhad sa harap ng Dark Warrior at dilaan ang kanyang mga paa.
Noon, maraming mamamayan ang nakakita ng balita kung ano ang Shaolin Temple Wuzheng sa ibabaw ng ilog upang maglatag ng isang piraso ng kahoy, ang lahat ng mga paraan sa ibabaw, sinabi na ito ay liwanag na tubig lumulutang. Nima, tumingin sa isang pagkatalo ng Dark Warrior, higit sa 100 metro ng ilog, daliri ng paa ituro ang tubig, hindi man lang nabasa ang sapatos, at inabot lamang ito ng 7 o 8 segundo. Sa bahay ni Kent, nakaupo si Kent sa sala, at nakita ang Dark Warrior na nakatayo sa tuktok ng puno, nakakuyom ang mga kamao. 1 segundo tandaang basahin ang aklat. Isang pagkatalo ng Dark Warrior, Hindi napigilan ni Kent Brown na umungol ng ilang salita, kahit na lampas na siya sa 40, nag-aapoy pa rin siya sa sandaling ito. Sa bahay ni Yvonne, ang buong pamilya nila ay nakaupo sa sala. Si Yvonne ay puno ng pagsamba, isang pagkatalo ng Dark Warrior, magpatuloy ka. Hindi rin napigilan ni Ben ang pananabik sa kanyang puso, dahil nakita niya lamang ang imahe ng Dark Warrior na bahagyang tumalon sa ibabaw ng ilog, alam ni Ben na ang Dark Warrior ay isang sobrang eksperto. Nasa sabik din si Edward Song, abala sa pagtatanong, Ben, kumusta ang kapangyarihan ng liwanag ng Dark Warrior na ito? Kumpara ba ang iyong mga light feature sa kanya? Si Ben ay abala sa pagsasabing, Uncle Song, hindi ka maaaring magseryoso, ikinumpara ko siya, isang langit at isang lupa. Ang gun ng isang taunang Dark Warrior ay banal lang, talagang sinasamba ko siya, talagang hindi ko alam kung sino ang mas malakas sa pagitan niya at ng Golden Killer na si Bloodman. Sa maliwanag na ospital, tumingin si Bella sa malaking TV sa labas ng ospital at pinanood ang itim na anino na iyon, ang kanyang puso ay parehong nasa sabik at naantig. Ang lalaking ito na nakaitim na nakadamit ang pangalawang pagkakataon na nakita niya ito. Isang pagkatalo ng Dark Warrior, halika. Kinakabahang sabi ni Bella. Sa oras na ito, binago ng TV camera ang lahat sa gitna ng floating pond park, tanging ang lalaking nakasuot ng gintong maskara ay nakatayo pa rin sa malaking batong iyon, at nasa gitna nito, tila hindi niya alam iyon. Isang defeat Dark Warrior ang nagmumula sa floating pond river sa timog. Si Miss Elsa at ang iba pa pasukan ng floating pond park, nang marinig ang ulat mula sa intercom, ay agad na nagsabi sa lahat, Dark Warrior ay darating mula sa floating pond river sa timog, pumasok tayo kaagad, basta babantayan natin ang gininto ang lalaking nakamaskara na iyon, tiyak na makikita natin ang Dark Warrior na magpapakita ng kanyang sarili. Oo. Sumugod ang lahat sa gitna ng parke, ang 6 na eksperto mula sa London City ay nanginginig din sa kasabikan nang makitang sa wakas ay ibinunyag ng Dark Warrior ang kanyang sarili. Mas kaunting kailangang sabihin tungkol sa mga taong tulad ni Yuan Liao. Saglit na nakatayo si Lance sa tuktok ng isang puno sa kabilang bahagi ng ilog, gusto lang niyang pagmasdan ang lupain, pagkatapos ng lahat, ang mga pulis ay naglatag ng langit sa pagkakataong ito, at may napakaraming eksperto na tutulong, sa kaso hindi ganoon kadali ang pagtakas pagkatapos, ang pag-obserba sa lupain ng maaga ay kapakipakinabang din sa pag-alis pagkatapos. Pagkatapos mag-obserba ng ilang minuto, ginawa iyon ni Lance, ang kanyang mga daliri sa paa ay nakaturos sa mga sanga, ang buong tao sa gitna ng floating pond park ay lumilipad, si Lance ay tumapak sa mga sanga at dahon ng mga puno, madali at mabilis na paglipad. Sa sandaling ito, sa gitna ng floating pond park, ang lalaking nakasuot ng gintong maskara ay tila may naramdaman, at ang kanyang mga mata ay tumingin sa isang tiyak na direksyon. Oo nga. Pagkalipas ng ilang segundo, isang silweta ang bumulaga at lumipad pababa sa isa pang malaking bato, at ang lalaking nakasuot ng gininto ang maskara, na mahigit 20 metro ang pagitan, ay nagkatinginan. Pumasok din si Miss Elsa at ang iba pa sa gitna ng parke. Agad na nakita ni Miss Elsa ang isang taunang Dark Warrior na nakasuot ng itim, matagal na siyang hindi nakita ni Miss Elsa matapos siyang makuha, at ngayon ay nakakita ng taunang Dark Warrior, halos hindi makontrol ni Miss Elsa ang kanyang panloob na salpok. Hindi napigilan ni Miss Elsa na sumigaw, Dark Warrior. Tumingin si Lance kay Miss Elsa at bahagyang ngumiti, Captain Shu. Dark Warrior? Nakagawa ka ng isang karumal-dumal na krimen, at ngayong araw ay makikita na rin kita. Sigaw ni Miss Elsa.
Ngumiti si Lance, paumanhin, Kapitan Shu, hindi kita hinanap ngayon. Tumawa na ngayon ng malakas ang lalaking nakamaskara na ginto sa kabila. Isang pagkatalo ng Dark Warrior, siguradong hindi mo sinayang ang ekspresyon ko, dumating ka pa rin. Puno ng bloodlust na sabi ng lalaking nakamaskara na ginto. Tumingin si Lance sa gininto ang lalaking nakamaskara at sinabing, Codename Bloodman, sinaktan mo ang inosente at pinatay ang asawa ni Dalizang upang maipakita ako, ngayon kukunin ko ang iyong munting buhay sa ngalan ng langit. Ang gininto ang lalaking nakamaskara ay tumawa ng baliw at inilabas ang hilt ng kanyang espada, gumalaw, ang matalim na talim ay bumulwak, gusto ang liwanag ng buwan, ang matalim na talim na nagniningning. Isang pagkatalo ng Dark Warrior, inimbestigahan mo talaga ang pinanggalingan ko, parang may kakayahan ka. Kung gayon, dapat alam mo rin na nandito ako partikular para sa iyo, at tinatawag mo ang iyong sarili na isang chivalrous na lalaki, hindi ba? Gusto mo nagawin ang gawain ng Diyos para sa kanya. Ngayon, ako, ang dugong tao, ay hahayaan kang mamatay sa ilalim ng aking espada, at tingnan kung paano mo pa rin mabibigyan ng hustisya ang langit. Agad ding inilabas ni Lance ang kanyang sword hilt, at sa isang paghikbi, ang silver sword ay bumulwak, na nagniningning din sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tahimik ang eksena, at ang lahat ng manunood sa harap ng telebisyon ay lalong kinabahan, hindi nang ahas na huminga ng malakas, hindi kumukurap sa screen, ang dalawang naglabas ng espada, ang dalawang master ay malapit ng mag-away, at hindi makayanan makaligtaan kahit kalahati nito. Sa sandaling ito, isang sigaw ang biglang lumabas, teka. Sina Lance at Bloodman, na malapit ng mag-away, ay nagambala ng sigaw na ito. Napatingin ang lahat sa lugar kung saan nanggaling ang sigaw at nalaman na si Yuan Liao iyon. Hindi talaga mapigilan ni Yuan Liao ang sarili. Nakita ni Lance na ang sumigaw ay si Yuan Liao, talagang walang imak. Tumingin si Miss Elsa kay Yuan Liao at nagtanong, Yuan Liao, ano ang ginagawa mo? Hindi pa oras para gumawa ng anuman ang pulis. Sinabi ni Yuan Liao, paumanhin, Kapitan Shu, hindi ko napigilan. 136. Hindi na hinintay ni Yuan Liao na magsalita muli si Miss Elsa, ang kanyang mga paa ay natapakan ang lupa at tumalon sa isang malaking bato, inilabas ni Yuan Liao ang kanyang espada at sinabi kay Lance, isang pagkatalo ng Dark Warrior, bago kalaban mo ang dagwang lalaking iyon, maglalakas loob ka bang labanan muna ako? Nagtataka si Lance kung may pagkakamali, hindi, lahat ay nagtaka kung may pagkakamali, talagang naunahan ni Yuan Liao na lumaban sa Dark Warrior. Ang lalaking nakamaskara na gininto ang iyon ay hindi napigil ang sumimangot, hindi niya alam kung ano ang pinanggalingan ni Yuan Liao, at naisip na siya ay isang makapangyarihang tao na natagpuan ng mga pulis, kaya bigla siyang nagambala at hindi gumawa ng anumang ingay, kaya maaari niyang samantalahin ang pagkakataon na makita ang sword skills ng Dark Warrior. Tanong ni Lance, sino ka? Sinabi ni Yuan Liao, ang pangalan ko ay Yuan Liao, isa akong estudyante mula sa Palanan High School, magaling ako sa espada, at kilala ako bilang Sealed Swordsman sa Palanan High School. Isang matalo na Dark Warrior, can you dare to fight me first? Itinaas ni Yuan Liao ang espadang hawak niya. Tumingin si Lance kay Yuan Liao, walang imak sa sukdulan, hindi ba niya alam kung ilang cut ties siya? Gusto mo muna siyang labanan. Nadamay si Lance na insulto siya. Tinadyakan ni Miss Elsa ang kanyang paa sa galit, ngunit si Yuan Liao ay tumalon na, hindi magandang umakyat at hilahin siya pababa, at tumingin kay Yuan Liao na sinasabi ang apat na salita ng God-Silang Swordsman, ito ay napakaganda, ginawa. Itong si Yuan Liao ay talagang may ilang kahangahangang kakayahan. Sa sandaling ito sa harap ng TV, maraming manunood ang naghihintay ng tunggalian sa pagitan ng unang Dark Warrior at isang gintong nakamaskara na lalaki, na biglang nabalisa sa sinabi ng God-Silang Swordsman na si Yuan Liao, na nakakapanlumo, Siyempre, marami ring mga estudyante mula sa Palanan High School, na sobrang excited sa sandaling iyon at sumisigaw sa harap ng TV, go for the God-Silang Swordsman, go for it. Sword Warrior, halika, oras na para manalo ng kaluwalhatian para sa Palanan Middle School.
Sa bahay ni Yvonne, nagbuntong hininga si Yvonne at tumingin kay Ben, sinabing, tingnan mo, sinabi ko sa iyo na pumunta ka rin, mas gusto mong hindi pumunta, ngayon napakasarap na hangin, palabasan si Yuan Liao. Ang unang website na Konsyo 8. Net. Sinabi ni Ben, Miss, sa aking palagay, si Yuan Liao ay nakakahiya sa kanyang sarili. At least naglakas loob siyang umakyat at hamanin ang Dark Warrior, matalo man siya sa Dark Warrior, walang magsasabing mahina siya, talo siya sa pagmamalaki, kapag sinuswerte siya at nanalo, tapos siya agad. Sumikat ka sa syudad, naiintindihan mo ba ikaw, hindi ka namang gahas na magdahilan pa. Yvonne pursed her lips in dissatisfaction. Nang isipin ito ni Ben, tila may kabuluhan ito. Pero ganun ba talaga? Tumingin si Lance kay Yuan ng ilang segundo. Inihagis ni Yuan Liao ang espada sa kanyang kamay at sinabing, isang pagkatalo ng Dark Warrior, halika, hayaan mong aisil ko ang mandirigmang espada upang salubungin ka. Hey! Napilipit ang kilay ni Lance, kaya lang nakabalot ito ng itim at walang nakakita. Nang makita ni Yuan Liao na tahimik ang Dark Warrior, sinabi niya, Dark Warrior, bakit hindi mo gawin? Wala kang pakialam kung anong klaseng tao ka, ang ginagawa mo lang ay kalabanan ang mga pulis. Sabi ni Lance, anak, gusto mo talaga akong labanan. Sinabi ni Yuan Liao, isang pagkatalo ng Dark Warrior, tinatakan ko ang God Sword Warrior, hindi ako isang palaboy na pangalan, kung hindi ka naniniwala sa akin, pumunta ka lang sa Baiyun High School at magtanong. Halos gustong samukha ni Miss Elsa, hindi isang alibughang pangalan, huwag maniwala, pumunta sa Palanan Middle School at magtanong, ang mga ganoong salita ay nangangahas ding sabihin, tulad ng isang taong nagsabi, Aizang San ay hindi isang alibughang pangalan, huwag maniwala, pumunta sa aking nayon at magtanong at malaman. Tumawa si Lance, anak, lakas ng loob mo, dahil hindi ka basta-basta pangalan, tutuperin kita kapag nawala ang Dark Warrior ko, maaari kang umakyat dito. Inayos ni Yuan Liao ang kanyang paghinga, may kumpiyansa pa rin siya sa kanyang kakayahan sa espada, kung hindi ay hindi siya maglalakas loob na lumabas at hamanin ang Dark Warrior. Swoosh swoosh. Nilero ni Yuan Liao ang kanyang kakayahan sa espada, pagkatapos ay tumalon sa Dark Warrior, hindi kalayuan sa Dark Warrior. Sa layong 10 metro, ang magaan na kasanayan na ginawa niya ay tumapak sa isang bato ng 2 beses bago siya lumipad upang sundan si Lance. Storm Sword. Ang espada sa kamay ni Yuan Liao ay lumipad na parang naging 12-dosenang espada. Tulak. Sinaksak ni Yuan Liao si Lance gamit ang isang espada na sa tingin niya ay walang katulad na bihasa. Si Lance, gayunpaman, ay hindi gumalaw kahit isang kalamnan. Habang lumilipad si Yuan para sumaksak, sa isang kisap mata, nakita niya ang 2 daliri ni Lance na yamakap sa espada ni Yuan. Nagulat si Yuan Liao, ni isang galaw ay hindi pa nagawa, ang kanyang espada ay naipit. Ayaw ni Lance na mag-aksaya ng oras sa kanya at pinagpag ang kanyang mga daliri. Crack! Ang espada ni Yuan Liao ay nabasag sa 12-dosenang mga seksyon at nahulog sa buong sahig na may kalampag, nag-iwan lamang ng isang taluktok sa kamay ni Yuan Liao. Ibinuko ni Yuan ang kanyang bibig. Sa oras na ito, iniunat ni Lance ang isang palad. Pa! Isang sampal sa kaliwang mukha. Pa! Isang sampal sa kanang mukha. Matapos ang 2 sampalin ay agad na namamaga ang magkabilang gilid ng mukha ni Yuan Liao na para bang nakabalik mula sa isang bigong plastic surgery sa Korea. Hinawakan ni Lance ang kwelyo ni Yuan Liao gamit ang isang kamay at sinabing, anak, bumalik ka sa iyong ina at kumain ng mas maraming gatas bago ka bumalik. Pagkatapos sabihin niyon, hinagis ni Lance si Yuan Liao gamit ang isang kamay. Bang! Napadapa si Yuan Liao sa mga paa ni Miss Elsa at ng iba pa. Noa! 2 beses na napasigaw si Yuan Liao at sinampal ng 2 beses ng pagkatalo ng Dark Warrior, agad na namamaga ang kanyang mukha sa ulo ng baboy, pati ang kanyang pagsasalita ay naapektuhan at hindi siya makapagsalita ng kumpletong salita. Sa bahay ni Yvonne. Nakita ni Yvonne ang hitsura ni Yuan Liao, tumatawa ng masikip. Bumalik ka sa nanay mo at kumain ka pa ng gatas bago ka bumalik, hahaha, tawa ng tawa.
Tinakpi ni Ivan ang bibig at tumawa. Sinabi ni Ben, Miss, nararamdaman mo pa ba ngayon ang tanawin ni Yuan Liao? Isa lang itong kahihiyan sa pamilya. Sa bahay ni Yuan Liao. Ang ama at ina ni Yuan Liao, nang makita ang eksenang ito na nangyayari sa live broadcast, ay napahiya, lalo na ang ina ni Yuan Liao, ang sinabi ng Dark Warrior, bumalag ka sa iyong ina at kumain ng mas maraming gatas bago ka bumalik, tila nagkaroon sinaktan siya ng malalim. Malakas na ngumuso ang ama ni Yuan Liao, Dark Warrior, ang lakas ng loob mong insultuhan ang anak ko, sa tingin mo ba madali akong mabuli sa Wind Cloud Hall? Ang ama ni Yuan Liao ay labis na nagalit sa Dark Warrior. On the spot, the Golden Masked Man snorted, Dark Warrior, can we do it now? I don't have so much patience to wait for you. Sinabi ni Lance, Bloodman, kaya't naghihintay ka para sa tiyak na kamatayan ngayon. Ano sa palagay mo? Tumango si Lance, buti, pinapatay mo ang mga inosente nang walang pinipili, at ganoon din ang ginagawa ko sa iyo, na may pagnanais na pumatay, kung ganoon, lumaban tayo hanggang kamatayan. Hahaha, kapag natalo ko ang Dark Warrior, kukunin ko ang ulo mo. Pagkasabi niyan, nanginginig ang espada sa kamay ni Bloodman at malakas na pumutok kay Lance. Swoosh swoosh. Ang bawat pagindayog ng espada ng Bloodman ay napakametikuloso at mahigpit, na para bang mahirap makahanap ng kapintasan sa kanyang swordplay. Not bad swordplay. Ngumiti si Lance at agad na nag-apoy na may intensyong labanan, tilang Bloodman na ito ay talagang maaaring makipaglaban sa kanya. Sinaksak din ni Lance ang kanyang espada ay mukhang hindi kapani-paniwala, ngunit ang Bloodman na kanyang kalaban ay nanginginig sa kanyang puso. Ang espada ni Lance ay tumusok na para bang ito ay dumating sa isang malaking sagupaan. 137. Klang! Agad na nagsalubong ang kanilang mga espada na nagdulot ng mga kislap. Naka-atras ng ilang hakbang ang Bloodman. Nayanig ang puso ni Bloodman. Nako, ang lakas ng isang talunang Dark Warrior ay napakalayo sa aking inaasahan kaya't napaatras ako sa isang suntok ng espada. Gayunpaman, ang Bloodman ay nabigla lamang, hindi natatakot. Hahaha, Dark Warrior, mukhang may kaunting lakas ka, hindi nakakagulat na maglakas loob kang magbanta na kumilos sa ngalan ng langit. Well, ako, Bloodman, tinuturing kitang kalaban mula sa sandaling ito. Isang tawa na uhaw sa dugo. Swoosh! Itinaas muli ng Bloodman ang kanyang espada para pumatay, bawat espada ay may matulis na aura na nakamamatay habang siya ay nagkukusa na salakayin si Lance na espada ng sunod-sunod na espada. Sumayaw din ang espada ni Lance, tumugon sa pag-atake ng taong may dugo. Si Lance ay hindi aktibong umaatake sa sandaling ito, pareho silang nasa depensiba, isang umaatake at isang nagtatanggol, sila ay tumatalon ng paulit-ulit sa pagitan ng iba't ibang mga bato, isang shower ng mga kislap ng ginto at bakal na dumudulas sa mga espada ng isa't isa. Hindi talaga nagmamadaling umatake si Lance, gustong malaman ang sword routine ng Bloodman, kaya hindi talaga naubos ni Lance ang kanyang lakas. Sa sandaling si Lance ay gumawa ng inisyatiba upang simulan ang pag-atake, ang Bloodman ay maaaring hindi mas mataas kay Lance tulad ng siya ngayon. Thunder Sword. Biglang binago ni Bloodman ang kanyang paraan ng pag-atake, medyo nababalisa si Bloodman habang nakikita niya na ang kanyang sariling inisyatiba ay malakas na hinaharang ni Lance sa kanyang katawan sa bawat pagkakataon. Ang Bloodman ay tumama gamit ang isang espada sa hangin, na tila nag-iipon ng kalahati ng lakas ng kanyang katawan. Si Lance ay abala sa pagtataas ng kanyang espada para hamarang, ang napakalaking kapangyarihan ng Bloodman sa braso ni Lance. Si Lance ay nakaramdam ng kaunting sakit at manhid, ito ang dahilan kung bakit ang katawan na ito ay napakahina. Kailangang mamangha si Lance, ang taong may dugong ito ay may kaunting lakas, kahit isa sa kanyang mga kulog ay nagpamanhid kay Lance. Napabalikwa si Lance sa himpapawid, ibinaba ang natitirang lakas ng strike ng Bloodman. Poison Tiger Drill Heart. Gayunpaman, bago pa maging matatag ang figure ni Lance, marahas na dumating ang pangalawang galaw ng Bloodman. Swoosh! Ang espada ng Bloodman ay tumusok ng diretso sa puso ni Lance. Ah!
Bahagyang nabigla ang puso ni Lance, ang dalawang magkasunod na mabangis na pag-atake ng Bloodman ay nahuli kay Lance na hindi nakabantay. Si Lance ngayon ay hindi na nag-alinlangan, na tila ba sanay na sanay, ang kanyang katawan ay umikot at dumaan ang hampas ng Bloodman. Sa wakas ay tumigil na sa pagdepensa si Lance at nagsimula na ring umatake. Ang espada ni Lance ay nanginginig, ang espada ay nag-alon-alon na parang alon, kasabay nito, hinaila ni Lance ang kanyang espada sa isang biglaang 360 degree na pag-ikot, at biglang, ang espada ni Lance ay parang isang makalangit na dalaga na nagkakalat ng mga bulaklak, na inihagis ng maganda at hindi mapagtatanggol. Tama, ang sword technique ni Lance ay tinawag na Heavenly Maiden Scattering Blossoms, ngunit sa kasamaang palad, ito ay Heavenly Maiden Scattering Blossoms First Sky lamang. Dang! Ang espada ni Bloodman ay parang tinamaan ng alon ng karagatan, biglang naglalaro palayo sa direksyon ng pag-atake, halos imposibleng makontrol. Ngunit sa sandaling ito, napilitan si Bloodman na lumayo sa direksyon ng pag-atake ni Lance, na nagbigay sa kanyang katawan ng malaking defensive gap. Ang espada ni Lance, mula sa isang puwang na ito, ay tumusok kaagad. Puff! Ang espada ni Lance ay tumusok sa dibdib ni Bloodman at lumabas sa kanyang likod. Ah! Hindi makapaniwalang tumingin ang Bloodman kay Lance. Bakit ito nangyayari? Tumingin ang taong may dugo kay Lance at sinabi, sa sandaling naramdaman ng taong may dugo na tumutulo ang kanyang katawan, na naging sanhi ng kanyang panginginig, at pagkatapos ng isang pangungusap, isang hindi sinasadyang daloy ng dugo ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Sinabi ni Lance na may blankong ekspresyon, ang iyong kakayahan sa espada ay mahusay, ngunit sa kasamaang palad, ito ay mahina pa rin. Hindi, malinaw na nagsisimula na akong manig ngayon lang. Umiling si Bloodman. The upper hand. No, it wasn't the upper hand, it was the fact that I was only defending and not attacking aggressively. Pero inaamin ko, kung hindi ako aatake at depensa lang, natatakot ako na ang huling espada, na tinatawag na Heavenly Maiden Scattering Flowers, ay hindi sapat upang labanan gamit ang iyong martial arts foundation at ang iyong antas ng sword skill, kaya ang pinakasimpleng espada ng aking Heavenly Maiden Scattering Flowers ay nagbibigay sa akin ng pagkakataong tumagos diretso sa iyong dibdib. Kung mas mataas ang pundasyon ng martial arts mo, o mas banayad ang iyong kakayahan sa espada, marahil, hindi ka maarok ng espada ng Heavenly Maiden Scattering Flower ko. Kawawa, kawawa. Tumingin si Lance sa mga mata ng Bloodman at sinabi, sayang, ngunit hindi kawan, ang ganitong uri ng tao ay hindi nararapat na maawa. Tuloy-tuloy ang paglabas ng dugo ni Bloodman sa kanyang dibdib, lamig ng palamig ang kanyang katawan, kaya gusto niya ng mainit na yakap. Heavenly Maiden Scattering Flowers. Hahaha, hahaha. Malakas na tawa ang pinakawalan ng Bloodman, lalo siyang tumawa, mas mabilis na umagos ang dugo sa dibdib niya. Hindi inakala ni Bloodman na matatalo siya, mamatay pa. Bloody man, pumunta ka sa impyerno at bayaran ang buhay ng mga namatay sa iyong mga kamay. Pagkasabi noon, ang espadang nakaipit sa dibdib ni Lance ay agad na nabunot. Hindi. Sigaw ng Bloodman at tinakpan ng dalawang kamay ang kanyang dibdib, ngunit walang paraan para pigilan ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang dibdib na parang hose. Nagulat ang lahat ng mga pulis sa pinangyarihan nang makita nilang nanalo ang isa na natalo na si Dark Warrior at napatay ang isa. Sa harap ng TV, maraming manunood ang nakatingin ngayon kay Dark Warrior at sa naghihingalong lalaking nakasuot ng gintong maskara nang hindi kumukurap, nang hindi umiimik. Ang gininto ang lalaking nakamaskara ay nagpumiglas saglit na parang walang lakas ang kanyang katawan dahil tinusok ni Lance ang kanyang puso gamit ang kanyang espada, kung hindi, baka nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Mabilis na bumagsak ang lalaking nakamaskara na ginto, tumingin ang kanyang mga mata sa mga bituin sa langit, at bumulong siya ng isang pangungusap, ako, ang dugo, ay namatay dito, hindi ako masaya, hindi ako masaya. Pagkatapos, ang Bloodman ay hindi na nagsalita ng isa pang salita, ang kanyang mga mata ay nanlaki, at siya ay namatay ng hindi sinasadya. Sandaling natahimik ang mga manunood sa harap ng live TV set, tutal, may buhay na namatay sa ilalim ng kanilang mga ilong.
Si Lance, gayunpaman, ay hindi natinag, sinumpa na tao, patay sa kinalalagyan nito. Si Miss Elsa ay karapat-dapat na maging isang kapitan, habang ang lahat ng mga pulis ay nakatingin pa rin sa patay na gininto ang nakamaskara. Si Miss Elsa ang unang nag-react, si Miss Elsa ay sumigaw, "Palibutan mo siya." Oo. Agad na pinalibutan ng lahat ng pulis si Lance, at ang 6 na ekspertong iyon, pati na rin si Jiang Chen na iyon, ay pinalibutan si Lance sa lahat ng direksyon sa Timog Silangan at Hilagang Kanluran. Si Lance ay hindi nagmamadaling tumakas. Umabot ang kamay ni Miss Elsa at nagtanggal ng sword hilt mula sa kanyang manggas, at sa sumunod na segundo, bumubula ang hilt ng may buzz. Tumingin si Miss Elsa sa kanya at sinabi ni Lance, "Isang pagkatalo ng Dark Warrior, ngayon tingnan mo kung paano ka makakatakas. Ilang araw na akong hindi natutulog para mahuli ka, payo ko na pigilan mo agad ang sarili mo." "Hahaha, Kapitan Shu? Ako? Dark Warrior? Ayoko makipag-away sa pulis mo." Ngumuso si Miss Elsa, "Ayaw mong maging kaaway ng pulis. Ang ginagawa mo ay hindi lang kaaway ng pulis, kaaway ng batas, kaaway ng lahat ng tao." Tumawa si Lance, "I have my code of conduct. If the world is fair, why I need someone like me to show up in? Huwag kang maging sophomoric, ninakaw mo ang isang bahay, na kinasasangkutan ng 3 hanggang 4 na milyong dolyar, at pribadong lumpo ang ibang tao, ngayon ay dadalhin kita sa hustisya." 138. Sinabi ni Lance, "Napakaingay, kung talagang kaya mong gawin iyon, hindi ba't matagal mo na akong nahuli?" Aalis na sana si Miss Elsa nang sabihin ni Liang Chihua, "Captain Shu, ikaw at mamaya, hayaan mo muna akong tingnan itong Dark Warrior." Naisip ni Miss Elsa, ayos lang, hayaang ubusin muna ng lahat ang panloob na lakas ni Lance, at pagkatapos ay magagawa ito ni Miss Elsa sa dulo. Mabuti. Tumango si Miss Elsa. Ngumiti si Liang Kahua kay Lance at bumunot ng isang hilt na kasing laki ng kutsilyo sa kusina mula sa kanyang baywang, pagkatapos, na may kalabog na tunog, ang hilt ay bumunot ng isang malaking espada. Kasing laki ng kutsilyo sa kusina. Sinabi ni Liang Kahua, "Isang pagkatalo ng Dark Warrior, hayaang matutunan ng matanda ang iyong masterstroke." Hindi nagsalita si Lance. Hinubad ni Liang Kahua ang kanyang jacket, nagpakita ng isang matibay na katawan. Uminom. Tumalbog si Liang Kahua sa isang malaking bato gamit ang 2 paa, tumalbog hanggang 7 o 8 metro ang taas, pagkatapos ay itinaas ang kanyang malaking espada at hinampas si Lance mula sa langit. Swoosh! Ang lakas ng malaking kutsilyo ay parang kidlat na tumatama. Si Liang Kahua ay isang powerhouse, kaya may tiwala si Liang Kahua sa kanyang sarili, dahil ginamit ni Lance ang kanyang espada, halatang hindi siya powerhouse gamit ang kanyang espada, ang kanyang swordsmanship, walang teknik, ito ay kapangyarihan lamang, breaking skill with force. Hayaan ang iyong isa na talunin ang Dark Warrior kung gaano katalinuhan ang pamamaraan ng espada, ng direkta upang masira ito ng may kapangyarihan. Ang 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Buzz! Sa isang kisap mata, ang dakilang espada ni Liang Kahua ay nakarating na sa ulo ni Lance, ang talim ay hindi pa nahuhulog, ang hangin ng talim ay dumating na. Itinaas ni Lance ang kanyang espada sa loob ng ilang segundo, ang bilis ng pag-angat ng kanyang espada ay napakatindi. Si Liang Kahua na tumaga mula sa kanyang ulo ay nakakita lamang ng isang kislap ng liwanag ng espada na parabang ito ay naliliwanagan ng salamin. Paanong si Liang Kahua ay maglakas loob na pumutol pa? Ang unang reaksyon kapag hindi mo nakikita ng iyong mga mata ay agad na lumayo, kung hindi, baka ang espada ng kalaban ay nasa iyong dibdib susunod na segundo. Pumitik si Liang Kahua sa himpapawid at tumalon sa gilid. Ang slash na nakuhanan niya ng lakas ay nabawasan ng mag-isa. Bahagyang nakabaluktot ang bibig ni Lance, binibilang ang kanyang napapanahong reaksyon, kung ngayon lang talaga pumutol si Liang Kahua, ang espada ni Lance ay tumusok sa kanyang dibdib sa sandaling ito. Nang ahas si Lance na huwag umiwas at pumutok lamang ng espada, natural na siya nagkaroon ng kanyang kakayahan. Tumingin si Liang Kahua kay Lance at tila medyo natakot. Isang pagkatalo ng Dark Warrior, mukhang napakatalino ng iyong sword skills.
Lance ay sinabi lamang, hindi kita kalaban, ipinapayo ko sa iyo na huminto ka rito. Natigilan si Liang Kahua, hindi inaasahan na ganito ang unang salita ni Lance sa kanya, at nakaramdam ng galit sa kanyang puso. Isang pagkatalo ng Dark Warrior, masyado kang mayabang. Ngayon lang, halos hatiin nakita sa kalahati sa isang laslas na may 1,000 libra ng puwersa, at sa huli, kung hindi dahil sa liwanag ng buwan na tumatama sa iyong espada at pagmumuni-muni sa iyong mga mata, sa palagay mo ba ay magiging napaka-relax mo pa rin sa sandaling ito? Sabi ni Liang Kahua. Sinabi ni Lance, ang liwanag ba ng buwan ang bumulag sa iyo? Dahil gusto mong lumaban, maaari rin kitang tuparin kapag nawala ang Dark Warrior sa akin. Sumigaw si Liang Kahua, tingnan mo ang espada. Buzz! Itinaas ni Liang Kahua ang kanyang espada, ang talon ay gumawa ng hagong na tunog at hinampas pauilas kay Lance. Sinaksak ni Lance ang kanyang espada, sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Lance ang Heavenly Maiden, sa pagharap sa isang powerhouse tulad ni Liang Kahua, kailangan nito ng 4-2 technique. Swoosh! Ang espada ni Lance ay biglang naging katulad ng isang malambot na latigo, tulad ng isang makulit na ahas, at pumulupot sa palso ni Liang Kahua sa isang iglap. Swoosh! Sumakit ang palso ni Liang Kahua, at ang malaking espada na hawak niya ay agad na natanggal at lumipad ng ilang metro, biglang nawala ng laman ang kanyang mga kamay. At ang espada ni Lance, nakatutok sa kanyang lalamunan. Sinabi ni Lance, sinabi ko sa iyo, hindi mo ako kalaban, kailangan mo bang tanggalin ang kutsilyo tulad ngayon, at ituro sa malalim na lalamunan ng aking espada bago mo isipin na ako ay isang mabait na paalala. Tumingin si Liang Kahua sa mga mata ni Lance, galit at galit, nakakahiya na may espadang nakatutok sa kanyang lalamunan. Isang taunang Dark Warrior, kung gusto mong pumatay, pumatay. Sigaw ni Liang Kahua. Ang espada ni Lance na nakatutok kay Liang Kahua ay nanginginig, ang likod ng espada ay tumama sa mukha ni Liang Kahua, at sa isang bitek, si Liang Kahua ay lumipad palabas ng 5 o 6 na metro habang may pulang marka sa kanyang mukha. Sinabi ni Lance, kung malalaman ko na ikaw ay isang taong nagwawalang bahala sa buhay at gumagawa ng masama, pupunta ako upang patayin ka. Sa sandaling iyon, si Shi Jinghong, isa sa 6 na master, ay tila hindi na makapagpigil. Dark Warrior! Sigaw ni Ishihong. Tumingin si Lance kay Ishihong, kinagabihan, narinig niya mula kay Kent Brown, itong si Ishihong, tila isang eksperto na inimbitahan ng isang partikular na grupo sa London City, dahil nandoon siya, ang 3 pangunahing irregular na puwersa sa London City ay hindi dare to mess with him ng madali. Isang pagkatalo ng Dark Warrior, hayaan mo rin akong sumama sa iyo. Sabi ni Shi Jinghong. Sinabi ni Lance, halika, gabi na, kailangan kong umuwi at matulog, hinihintay ako ng aking asawa sa bahay. Napabuntong hininga si Shi Jinghong, gusto mo pa ring umuwi, sa palagay ko mas mabuting matulog ka sa kulungan. Ang pangunahing layunin ni Lance sa pagsasabing naghihintay sa kanya ang kanyang asawa sa bahay ay upang lituhin ang mga pulis, lalo na si Miss Elsa. Gayunpaman, sa ngayon sa harap ng TV, maraming babaeng manunood, na narinig na may asawa si Dark Warrior, ay medyo nalungkot, bagaman ang Dark Warrior ay pinaghahanap ng mga pulis, marami pa rin ang humahanga sa kanya ng kaunti. Lalo na sa sandaling ito sa isang partikular na villa, narinig ni Meng Wenqi ang Dark Warrior na nagsabi na ang kanyang asawa ay naghihintay sa kanya sa bahay, biglang sumakit ang kanyang puso. Si Meng Wenqi ay abala sa pag-aliw sa sarili, ang taong nagligtas sa akin noong araw na iyon, tiyak na hindi isang talunin ang Dark Warrior, tiyak na hindi, tiyak na hindi. Nakita ni Ishihong ang Dark Warrior upang hindi siya ilagay sa kanyang mga mata, ngunit sinabi rin ng magkasama, ang puso ay nakaramdam ng hindi kasiya siya, kadalasan siya ay nasa grupo, ng boss at iba pa ang lahat ng mga shareholder ay sumasamba, ngunit sa sandaling ito, ngunit sa pamamagitan ng Dark Warrior para hindi ilagay sa kanyang mga mata. Alam mo, sa ngayon, ang boss ng grupo pati na rin ang mga shareholder ay dapat na nanonood ng live na broadcast, na nagpahiya kay Shi Jinghong. Malamig na ngumuso si Shi Jinghong,
Dark Warrior, bagamat talagang napakalakas mo, hindi mo pa kailangang magsama-sama ang lahat, mag-usap tayo ng malaki pagkatapos nating manalo. Pagkatapos sabihin iyon, sinampal ni Shi Jinghong ang bato sa tabi niya. Kaching! Nabasag ang bato sa tabi niya. Tuwang-tuwa ang maraming pulis na nakapaligid sa lugar, sinasampal ng sampal ang malaking bato, bulbia. Bahagyang nabigla din si Miss Elsa, sobrang lakas, hindi magawa ni Miss Elsa, hindi siya powerhouse. Sa harap ng isang TV set sa isa sa mga mararangyang sala, isang lalaking mukhang amo ang tuwang-tuwang nagsabi, Mr. Shi, Bull, fuck, a defeat of Dark Warrior. Ang lalaking ito ang boss ng grupong pinagtrabahuan ni Shi Jinghong, at sinamba ang lakas ni Shi Jinghong. Sa ngayon, gusto niyang matuyo ni Shi Jinghong ang kamatayan 1 matalo ang Dark Warrior, kung ganoon, tiyak na magiging si Shi Jinghong sikat, maging ang kanyang kumpanya ay magiging sikat. Ang asawa ng amo na ito ay nakaupo din sa gilid, nanunood ng napakatagal, sa wakas ay nakita na ang ultimate bodyguard ng kanilang pamilya na lumabas sa entablado, sa sobrang excited na mood, tulad ng panunood ng Olympics, sa wakas ay nakita ang mga atleta ng kanilang bansa na lumalaban. Ang asawa ng amo na ito ay so excited, honey, Mr. Shi won't let us down, he's really very strong, that bedpan in our room was made by him. Error. Nipatikip agad ng bibig ang asawa nitong amo, pero isang tingin. Sa asawa niya na tuwang-tuwa na nanunood ng TV at parang hindi man lang nakikinig sa kanya, nagpapalpitate ang puso niya at nagpakabog ng dibdib, sa sobrang lapit na halos sabihin niya ang totoong dahilan kung bakit nalaglag ang bedpan ng walang dahilan. 139. Sa bahay ni Kent Brown, tuwang-tuwang sinabi ni Kent Brown, talaga bang makapangyarihan si Shi Jinghong? Karapat-dapat sa pagsamba ni Boss Zing kay Shi Jinghong bilang isang bodhisattva, sok-sok, babasagin ba niya ang isang malaking bato sa isang sampal, isang pagkatalo. Sa pinangyarihan, tiningnan ni Lance ang basag na bato, na halos kalahati ng isang lalaki ang taas, at talagang napakalaki. Tunay ngang napaka-epektibo ng kanyang sampal sa pag-crack ng bato, na agad na nagpaputok ng baril sa marami sa mga pulis. Excited at humanga. Narinig ni Shi Jinghong ang mga tagay ng papuri mula sa maraming pulis at walang kamalay-malay na itinaas ang kanyang ulo, ito ay dapat na maibalik ang ilang mukha na hinamak ng tal-unang Dark Warrior. Sinabi ni Lance, handa kang bumasag ng mga bato upang labanan ako, kaya paanong hindi kita matutupad, ngunit umaasa ako na ang iyong lakas ay karapat-dapat sa iyong katapangan. Ngumuso si Shi Jinghong, ipapaalam ko sa iyo kapag nawala ang Dark Warrior. Ipinatong ni Shi Jinghong ang kanyang mga kamay sa isang fighting stance. Nasaan ang espada mo? Ang mukha ni Ishii ay napuno ng mapagpanggap na skull, sword. Ano ang espada? Ano ang espada? Mayroon akong espada sa puso ko, at tibak na walang espada. Nakakunot ang mga kilay ni Lance habang nagtanong, puno ng panunuya, so, umabot ka na sa punto kung saan ang espada ng isang lalaki. Inilagay ni Ishii Red ang kanyang kamao na puno ng kapangyarihan sa isang pop at sinabing, ang aking kamaong bakal ang pinakamalakas na espada sa lahat. Mabuti. Tinanggo ni Lance ang kanyang ulo na puno ng paghamak, may espada sa kanyang puso, kahit na naglakas loob na sabihin ang mga ganoong salita, ang ganitong uri ng larangan ng martial arts, dahil sa ganitong uri ng pagsabog, si Lance ay may matinding galit sa loob. Kahit na sa nakaraang buhay ni Lance, malayo siya sa pag-abot sa ganitong uri ng martial arts realm. Sa kanyang puso. Ang unang website na Konshu 8. Net. Uminom. Sigaw ni Shi Jinghong, parang kulog ang boses. Tinadyakan ni Shi Jinghong ang kanyang mga paa at binaril si Lance, ang kanyang mga kamao ay parang mga bolang bakal, na nagtataglay ng kapangyarihang magbukas ng mga bundok at magbasag ng mga bato. Buzz! Ang dambuhalang kamao ni Ishihong ay sumabog sa hangin at sumabog laban kay Lance. Ayaw ni Lance na ibuli siya ng walang laman gamit ang kanyang espada, ngunit ang tono ng Ishihong na ito ay napakamayabang kaya't naglakas loob siyang sabihin ito kahit na may espada siya sa kanyang puso, kung gayon huwag sisihin si Lance sa hindi pagbibigay. Mukha niya. Swoosh!
Ikinumpas ni Lance ang kanyang espada na humarap sa pag-atake ni Shi Jinghong, hindi nakasalubong ni Lance si Shi Jinghong, sa halip, iwinagayway niya ang kanyang espada habang ginagamit ang kanyang magaan na kakayahan upang maiwasan ito. Hinabol ni Ishihong si Lance habang nakikipaglaban siya. Pagkaraan ng halos 10 segundo, biglang binawi ni Lance ang kanyang espada. Sabi ni Ishihong, "Ano? Hindi ka nababalik? Hanggang kailan mo gustong magtago?" Hindi sumagot si Lance kay Shi Jinghong, ngunit itinaas ang kanyang espada at inihagis ito sa harap ni Shi Jinghong, at biglang umihip ang simoy ng hangin. Umihip ang simoy ng hangin sa katawan ni Ishihong, pagkatapos, lahat ng damit sa katawan ni Ishihong, na parang nagkapira-piraso, tulad ng mga nahuhulog na talulot ng bulaklak, na nakakalat sa simoy ng hangin. At sa Ishi-Red, walang natira kundi ang underwear niya. Nagulat si Ishihong nang makitang hubot-hubad siya at tanging panty na lang ang natitira sa kanya. Ang lahat sa eksena ay nagulat, ang pagkatalo ng Dark Warrior ay tumagal lamang ng 10 segundo, ang paghampas ng espada at sayaw ng bulaklak, at pagkatapos ay tahimik na nabasag ang buong katawan ni Shi Jinghong na mga talulot ng bulaklak, at hindi nagkamot kay Shi Jinghong an. Pulgada ng balat, ang antas ng kasanayan sa espada na ito, ay hindi karaniwan. Sabi ni Lance, "Kumusta ang discarding Jin o Taigutay kung damit kumpara sa teknik mo lang nabasag na bato? Isang pagkatalo ng Dark Warrior, ikaw. Gusto kitang bigyan ng mukha, pero masyado kang mayabang. Espada, ano ang espada? Espada, ano ang espada? May espada sa puso mo, at walang espada. Maganda ba talaga? Para magkunwari kang nagkukumpere ng ganito. Itong martial arts situation. Paanong ang kaharian ay may insulto ng kamalian na tulad mo? Kaya't ngayon ay binabasag ko ang iyong mga damit bilang babala sa iyo na huwag masyadong magpanggap sa hinaharap, kung hindi ay tamaan ka ng kidlat." Naisip ni Lance na pagkatapos niyang sabihin ito, may magpapalakpakan para sa kanya, o kahit papaano ay makikita ito ng kanyang mga mata. Gayunpaman, tila walang nakikinig sa kanyang sinabi, at ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Ishi. Panty ni Hong. Bakit ganito ang suot ni Ishihong? Jeez, lace edges na may pattern, maliwanag na panty ito ng babae. Si Ishihong parang Iron Man sa labas, paano ba naman kasi naka-lace panty? Tumingin si Lance sa nag-iisang natitirang panty sa Ishihong, at sigurado, sa isang sulyap, malinaw na ang mga ito ay panty ng mga babae. Hindi nakakagulat na lahat ay hindi na nakikinig kay Lance, lahat sila ay nakatingin sa kanyang panty, si Ishihong nakapanty na pambabae, nakakagulat talaga. At sa sandaling ito, sa ilang marangyang sala, pinagpag ang salamin ng amo na iyon at sinabi sa sarili, "Kakaiba, yung panty na suot ni Mr. Shi, bakit parang medyo pamilyar, parang nakita ko na kung saan." At ang babae sa tabi ng amo na ito, na ngayon ay nakatingin sa panty na suot ni Shi Jinghong, ay naging asul ang mukha. Shi Jinghong abala sa pagtatakip sa ilalim, sa sandaling ito ay napahiya, ang isang may sapat na gulang na lalaki na may suot na lace panty ng isang babae, talagang nakakahiya sa punto ng kahihiyan, ang susi ay ito panty, isang malaking kwento. Si Miss Elsa ay karapat-dapat na maging isang matuwid na pulis, at hindi nakipag-usap at nangungutya tulad ng iba, at agad na sumigaw upang paginhawahin si Shi Jinghong. Isang pagkatalo ng Dark Warrior. Sigaw ni Miss Elsa, agad na itinoon ang atensyon ng lahat sa kanya. Sinamantala ni Ishihong ang pagkakataong tumalon at nawala sa malalim na kakahuyan ng parke. Tumingin si Lance kay Miss Elsa at ngumiti, "Captain Shu, hindi pa huli ang lahat, hanggang kailan mo pa gustong magpaikot-ikot?" Isang pagkatalo ng Dark Warrior, walang pag-aresto, kaya paano kung huli na? "Captain Shu, gabi na. Napakabata mo at maganda, bakit hindi ka maghanap ng lalaking magpapasaya sa iyong sarili at sunggaban ako para saan? Ikaw ay isang magnanakaw, ako ay isang sundalo, isang taunang Dark Warrior, hinding-hindi kita hahayaang makatakas ngayon." Hahaha, hahaha. Tumawa ng malakas si Lance. Ang 4 na natitirang eksperto ay agad na sumugod kay Lance, ito ay sina Bai Huya, Jilin Exi, Li Zhenchen, at Yu Lingshan.
Isang pagkatalo ng Dark Warrior, tingnan mo ang espada. Si Yu Lingshan ay pumatay ng mabilis hanggat kaya niya. Sinundan ito ni Jilin Exi, Bai Wuya, at Li Zinchan. Huminga ng mahina si Lance habang nakatingin sa apat na ito. Nagkakalat ng mga bulaklak ang Heavenly Maiden. Nanginginig ang espada sa kamay ni Lance, at ang espada ay gumulong na parang alon, pagkatapos ang sword chi ay napakahaba na ang kanyang buong katawan ay umiikot ng 360 degrees, at isang walang katulad na espada na chi ang sumalakay sa apat na tao na pumapatay. Sabay-sabay. Sabay-sabay na sigaw ng apat na tao, at ang walang kapantay na espada ni Lance na si Chi ay marahas na itinulak palabas. Ang isang galaw ng langit na dalaga ay napaatras ang apat na lalaki ng mahigit isang dosenang hakbang pabalik, at, sa kanilang mga kamay kung saan hawak nila ang kanilang mga espada, ang kanilang mga manggas ay nabigti at naging tela. Si Lance, nang makitang natalo niya ang apat na lalaki na nagmamadaling umakyat sa isang galaw, agad na tinapik ang kanyang mga daliri sa bato at lumipad na kasing liwanag ng isang lunok. Saan pupunta? Itinaas ni Miss Elsa ang kanyang espada para makahabol. Buzz! Lumipad si Lance sa himpapawid, humakbang sa kawalan, at kapag nakatagpo siya ng mga tuktok ng puno o mga sanga, gagamitin din niya ang kanyang lakas upang mapalipad ang kanyang sarili ng mas mabilis. Gayunpaman, ang hindi ko inaasahan ay ang gun ni Miss Elsa ay sobrang lakas din, tila hindi mas mahina kaysa kay Lance, at naabutan niya siya sa isang kisap mata. 140. Isa-isa silang lumipad sa tuktok ng mga puno sa parke. Hindi nagtagal, lumipad si Lance patungo sa pampang ng ilog. Nang lumingon si Lance, nakita niya si Miss Elsa na sumusunod sa kanya ng napakabilis. Napakagaan. Talagang nagulat si Lance nang makita niya ang kagaanan ni Miss Elsa. Isang pagkatalo ng Dark Warrior, hindi ka makakatakas. Sabi ni Miss Elsa. Talaga. Depende yun kung may kakayahan kang abutin ako. Bahagyang tumawa si Lance at tumalon sa ilog na may kaunting daliri sa paa, pagkatapos ay lumampas pa sa ibabaw ng ilog, tumapak sa tubig at mabilis na lumipad papunta sa kabilang panig. Lumipad din Miss Elsa sa ilog at humakbang sa ibabaw, naabutan si Lance sa bilis na hindi mas mahina kaysa kay Lance. Ngumiti si Lance pabalik, Captain Shu, hindi mahina ang iyong kagaanan. Isang pagkatalo ng Dark Warrior, mas mabuting ipaalam ko sa iyo na huwag gumawa ng walang takot na pagtutol, kung kusang loob mong aaminin ang iyong krimen, maaari akong magpetisyon sa aking mga nakatataas na maging maluwag sa iyo. Sabi ni Lance sa amusement, Captain Shu, huwag kang magsalita ng mga bagay na parang bata. Biglang huminto si Lance sa tubig. Nakita ni Miss Elsa si Lance na huminto at agad na binilisan ang paglipad pataas. Inilabas ni Lance ang kanyang espada na may matunog na tunog at tumawa, Captain Shu, bihira kang makita, mahirap talagang sabihin na wala akong ilang galaw sa iyo, hayaan na lang natin, magiging tayo. Sa ilog na ito, kapag nanalo ka sa akin, haharap ako sa iyong awa kapag nawala ang Dark Warrior. Si Miss Elsa ay nakatayo sa ilog mga 5 metro sa harap ni Lance, may hawak na espada, at bumantong hininga, mayabang, ngunit sana ay tuparin mo ang iyong salita. Siyempre. Sa oras na ito, ang mga pulis na iyon pati na ang iba ay nakaabot na sa kabilang panig ng ilog at nakamasid sa malayo habang sina Lance at Miss Elsa ay nakatayo sa gitna ng ilog, at pareho silang nakatayo sa ang tubig. Sok! Grabe ang gun! Malakas ang light skills ng Dark Warrior, hindi ko inaasahan na ang light skills ni Captain Shu ay hindi mas mahina kaysa sa Dark Warrior. Ang karamihan na pabuntong hininga sa paghanga nang makita ang magaan na kakayahan ng dalawa. Siyempre, ang mga manunood na nasa harap ng telebisyon sa sandaling iyon ay bigla ding humanga, higit sa lahat kay Miss Elsa, dahil hindi inaasahan ng lahat na si Shumei ang magaan na kakayahan ni Chen ay maaaring makipagkompetensya sa Dark Warrior sa lawak na siya ay karapat-dapat na maging punong kapitan ng pampublikong seguridad. Swoosh! Hindi umimik si Miss Elsa, agad niyang ipinadala ang kanyang espada, pagkatapos ng lahat, ito ay nasa ibabaw ng tubig, at kailangan niyang gamitin ang kanyang magaan na kakayahan at lumaban sa kaaway, ang mga ordinaryong tao ay ganap na magagawa, gawin ito.
Sa buong lungsod ng London, malamang na hindi hihigit sa 30 tao ang makakagawa nito. Sa sandaling lumabas ang espada ni Miss Elsa, agad itong nagparamdam kay Lance ng lamig na dumiretso sa kanyang puso. Nagdampi din si Lance sa ibabaw ng tubig gamit ang kanyang mga daliri sa paa, ang espada sa kanyang kamay ay humihiwa sa tubig, ang sword chi ay lumabas sa tubig at dumiretso sa Miss Elsa. Swoosh! Ginalaw ng katawan ni Miss Elsa ang kanyang espada, iniiwasan ang sword chi ni Lance habang pinananatiling buo ang kanyang pag-atake. Galing! Pinupuri ng puso ni Lance, at sa sandaling ito, tila sa wakas ay naramdaman ni Lance na siya ay may mabuting kalaban. Buzz! Ang espada ni Miss Elsa ay nakarating na sa dibdib ni Lance. Ikinaway ni Lance ang kanyang espada at pamitik ng kislap sa kanyang dibdib, si Miss Elsa at Lance ay umatras ng ilang hakbang ng sabay-sabay, narinig ko lang na tumawa si Lance, hindi masamang kalaban, natatakot ako na ang lalaking nakamaskara ng ginto ay hindi man lang manalo laban sa iyo. Ang espada sa kamay ni Miss Elsa ay bumulusok sa tubig, gamit ang mahinang pagtutol ng tubig upang pigilan ang kanyang umaatres na katawan. Si Lance, gayunpaman, ay hindi gumamit ng anuman upang pigilan ang kanyang katawan, na nagpakita na ang lakas ni Lance ay bahagyang mas mataas kaysa kay Miss Elsa. Ngumuso si Miss Elsa, hindi ka rin katugma sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, iniksyon ni Miss Elsa ang kanyang panloob na enerhiya sa kanyang espada at hinaampas si Lance, isang nakikitang puting alon ng enerhiya. At nagmamadaling inatake si Lance. Bamuka ang bibig ni Lance, sa isang iglap ay sinalubong ito ng sword chi. Nagsalpukan ang kanilang sword chi. Bang! Nagbanggaan ang dalawang sword energies at ito ay parang bola ng kanya na sumasabog sa tubig, nagpasabog ng alon na mahigit 10 metro ang taas. Wow! Bulalas ng mga taong nanunood mula sa dalampasigan, isa itong eksenang napapanood lang sa martial arts television. Ang alon na nilikha ay hindi pa nahuhulog sa tubig, at si Xu Meimei ay humakbang sa alon. Swoosh swoosh! Ang espada ni Miss Elsa ay sumayaw sa isang nakamamanghang pattern na nakakasilaw sa mga mata at nag-iwan sa mga tao na walang pakiramdam. Nanginginig ang espada ni Lance at muling nagsagawa ng unang estilo ng Heavenly Maiden Scattering Flowers. Gayunpaman, si Miss Elsa ay hindi tinanggihan ng Heavenly Maiden Scattering Flower ni Lance, at ang kanilang mga espada ay mahigpit na nag-intertwined. Dang dang dang! Isang tunog ng ginto at bakal na nagsasalpukan sa ilog, napakatindi. Shoo! Sa huli, wala sa kanilang mga espada ang malinaw na nakikilala ang taas, at gumuhit sila ng perpektong arco mula sa isa't isa, na naglalampasan. Tila naamoy ni Lance ang nakakaakit na halimuyak ng katawan ni Miss Elsa habang dumaan ito sa kanyang tagiliran. Sa totoo lang, si Lance ay hindi nagkaroon ng ganoong kahusay na labanan mula nang siya ay dumating sa mundong ito. Tunay na malakas din ang lakas ni Miss Elsa, syempre, hindi magiging mahirap para kay Lance na manalo laban sa kanya kung gugustuhin niya talaga. Habang natulala si Lance, biglang tumalikod si Miss Elsa at inatake si Lance mula sa likuran. Marahas na lumubog ang katawan ni Lance, at nang ang dulo ng kanyang ilong ay 1 sentimetro lamang mula sa ilog, tumalikod siya at sinaksak ang ibabang tiyan ni Miss Elsa gamit ang isang diagonal na espada sa isang nakakalito na anggulo. Hindi inaasahan ni Miss Elsa ang liwanag ni Lance control to be so exquisite, isang hakbang na akala niya ay hindi niya magagawa. Tila kailangang aminin ni Miss Elsa na ang liwanag ng Dark Warrior ay nasa itaas niya. Hindi naiwasan ni Miss Elsa ang espada kahit anong mangyari, at pinagmasdan ang pagsaksak nito sa kanyang ibabang tiyan. Gayunpaman, biglang binawi ni Lance ang kanyang espada at hindi tumagos sa ibabang bahagi ng tiyan ni Miss Elsa, ngunit pinutol niya ang sinturon ni Miss Elsa sa pag-alis nito. Sa sandaling bumukas ang sinturon ni Miss Elsa, nagsimulang mag-slide pababa ang harap ng kanyang pantalon. Ah! Walang kamalay-malay na sigaw ni Miss Elsa. Ang sigaw na ito, nawala ang liwanag, at sa isang kalampag, nahulog si Miss Elsa sa tubig. Ngumiti si Lance na humihingi ng tawad, paumanhin, hindi ko sinasadyang nasaktan ka, ngunit hindi ko inaasahang nasira ang iyong sinturon. Gayunpaman, nangangahulugan pa rin ito na ikaw ay natalo.
Isang pagkatalo, wala kang kahihiyan. Galit na saway ni Miss Elsa. Walang kahihiyan ang walang hiya, Kapitan Shu, magkikita na lang tayo mamaya. Kumilos si Lance para lumipad. Kinagat ni Miss Elsa ang kanyang mga ngipin at sinabing, Dark Warrior, hintayin mo ako, sasaluhin kita. Natapakan ni Lance ang tubig at ang kanyang katawan ay tumalo ng 5 o 6 na metro ang layo, na nakarating sa kabilang baybayin sa loob ng ilang segundo. Gayunpaman, mayroon ng mga pulis na nagbabantay sa kabilang pampang. Nakita ng mga pulis ang isang pagkatalo ng Dark Warrior na darating at nagpaputok sa takot. Bang bang bang! Sa ilang sandali, ang mga putok ay nagpaputok sa lahat ng dako. Sa kasamaang palad, paano matatakot si Lance sa kanilang mga baril, kay Lance, ito ay pareho lamang ng isang nakatagong sandata. Tumalikod si Lance at lumipad papunta sa katabi niyang gusali, na wala sa gabi. Si Miss Elsa ay nasa ilog pa rin, galit at inis, nasira ang sinturon, maluwag ang pantalon, dahilan para hindi siya maglakas loob na bumangon, kung makita ng mga tao, ito ay talagang walang kahihiyan. Kapag wala ang Dark Warrior, hindi pa ako tapos sa iyo. Sinampal ni Miss Elsa ang ibabaw ng tubig at lumikha ito ng alon, kaya kinailangan niyang gamitin ang hilt ng kanyang espada para i-buckle ang kanyang pantalon upang slip off.